Hello guys, for today, may i-share lang ako mag-aano lang ako re-react lang ako sa isa sa mga nakita kong comment doon sa isa sa mga videos ko. Sabi niya, post daw ako ng post ng mga trabaho. Tapos may ano naman daw, may age limit. Ang masasabi ko diyan is, yun nga, wala na tayong magagawa diyan kasi hindi naman ako taga-agency at kung ako man din ay taga-agency, nagtatrabaho sa taga-agency, wala na din ako magagawa niyan kasi nga yan po ay ano po yan, requirements or yun po ang gusto ng mga recruiter or mga agencies. Sila po ay nagsiset ng mga qualifications nila at hindi po ako. At yun nga, sinabi ko na sa mga videos ko na hindi po ako na Department of Migrant Workers and then immigration consultant or isa sa mga recruiters sa mga agencies na fina-feature ko. Ako po ay gumagawa lang ng mga videos na tungkol sa mga job opportunities abroad. So, wala talaga ako magagawa kung may mga age limit yan sila. Ang masasabi ko lang is kung kayo ay interested na mag-abroad, especially kung gusto mong gumamit ng agency, ay siguro kung may plano na kayo and then bata-bata pa kayo, ay siguro start na kayong mag-process ng mga requirements gaya ng pagkuha ng inyong passport, pagkuha ng PEOS. So, yung mga bagay ng mga requirements na kailangan nyo pa abroad, ipunin nyo na para 'di ba kung sigurado na kayo sa inyong desisyon na mag-abroad, at least 'di ba hindi kayo aabutan sa age limit nila kasi sa mga agencies may mga age limit po yan sila. Ang nakikita natin minsan sa mga agencies is nasa 45 years old po ang age limit nila na pwede lang mag-apply sa mga trabaho na inaano nila doon, pinupost. So yun lang po, no? So wala na talaga akong magagawa dyan kung may mga age limit yan sila. Ang masasabi ko lang is yun nga, kung kayo ay may plano at paghandaan nyo na ngayon ay bata-bata pa kayo, and then kung kayo man ay tawag dito, yun nga, lumagpas na yung edad ninyo sa age limit nila, and then gusto mo talagang mag-abroad, marami naman ding mga pathways Gaya na dito sa Canada, may ano sila, international students. Ang international students is, yun nga, kahit 50 years old ka, ay pwede ka maging international student. Pero yun nga, magiging estudyante ka muna, hindi ka muna magtatrabaho. But yun nga, allowed namang magtrabaho yung mga tawag dito, mga international students, pero may limit of time sila, no? And then, yun nga, after mong makagraduate, ayun na, wala nang limit of time yan. But, it will cost you a lot of money. And then, another pathway is yung tourist visa. But, ang tourist visa ay, yun nga, pwede naman makapaghanap ng trabaho dito sa Canada as a tourist visa or a visitor. Pero, it's not advisable kung ako ay tatanungin. Kasi, medyo mahirap humanap ng trabaho kung ikaw ay isang on a visit visa. Kasi, maraming kompetisyon, lalo na kung mga kakompetensya mo ay mga permanent resident na dito, citizen na dito, or kaya ay mga naka-open work permit. So, sino ba ang pipiliin? Ang magbibisa pa sila or magkuha pa sila ng mga LMIA or yung mga tao na, yun nga, ready to work na. So, not unless siguro kung trabaho mo ay talagang napaka-in-demand, baka yun, makakita ka ng mga trabaho agad-agad as a tourist or as a visitor. So, yun nga, mas maganda talaga nga na ngayon ay bata-bata pa kayo, huwag niyong sayangin yung oras para sa huli ay hindi kayo magsisisi. I think that's it, no? So, yun lang, na-share ko na ang aking thoughts about that.